Happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito po tayo live ngayon sa Robinson's Galleria dito sa Antipolo City na kung saan po ay matutunghayan natin itong RSTIW ng DOST Calabarzon. Sa ngayon po ay sa pangunguna ng DOST Rizal ni Provincial Director Engineer Fernando E. Ablasa o si Superman na tinatawag po natin, si Sir Nandi. So, nasa harapan po natin ang napakasipag na Provincial Director ng DOST Rizal. At Sir, happy morning po. Siya po yung Superman ng Director. Yes, happy morning sa inyo, sa Wonder Woman ng Rizal. At maraming salamat, nakarating kayo dito sa ating activity ngayon, providing solutions and opening opportunities in the green economy. Yan, animation and pixel perfect potential or apps. Ito yung ating activity ngayon kung saan itatampok natin yung mga Animation Council of the Philippines. Yan, nandyan yung President, si Mr. Daniel Enriquez, and other animation corporation dito sa Pilipinas. So sila po yung ating mga guests ngayong araw na ito at ibibigay sa atin yung kasalukuyang trends ng technology ng animation. And then of course, magkakaroon din ng job fair. Kasi ito hindi alam kasi ng karamihan na lucrative pala at industriya pala yung animation. So ngayong araw na ito malalaman ng lahat ng ating mga attendees, mga participants kung ano itong animation at ano itong kagandahan nito sa ating industriya dito, lalo na dito sa Pilipinas. Alright, so hindi basta-basta animation lang po pala. Yes. Alright, so Director, para doon po sa lingid sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakaalam, yung kahalagan nitong event na ito, yung magaganap na 2024 na RSTW. So ano po ba ibig sabihin ng DOST dito sa RSTW at bakit po taon-taon ito na kailangan ganapin? Yes. Ang RSTW ay Regional Science and Technology Innovation Week. Ulitin ko, Regional Science and Technology Innovation Week. So ito ay ginaganap taon-taon dahil isang paraan ito para may promote natin yung yung DOST. The same time, yung mga programs and projects ng DOST na pinopromote sa buong bansa. So, isa itong paraan para makilala ang DOST sa buong bansa. At of course, lalo sa panahon na ito, ang social media ay malakas. So sa buong mundo na makilala ang DOST, not just in the Philippines but in the whole world. So yon. Ito mga activities na ito ay preliminary activities to kasi yung Regional Science and Technology Week ay gaganapin sa October 14 sa Carmona, Cavite. So, and meron pang RSTW yun. Meron pang NSTW o yung National Science and Technology Week na gaganapin naman sa Cagayan de Oro. So, magkita-kita po tayo sa Los Baños, sa Carmona, Cavite. Pero nandito tayo ngayon sa Robinson, Antipolo. So, punta na kayo dito at marinig ninyo kung ano itong animation forum natin na gaganapin dito ngayong araw na ito. Alright, sir, balik po tayo dito sa itong event hinggil dito sa animation, animazing and pixel perfect potential. So, gusto lang po natin na bigyan ng konting highlights para doon sa hindi pa po nakakaalam yung kahalaga ng animation na magdudulot po pala ito ng ekonomiya din sa ating bansa kasi may exhibit, di ba po? Yes. So, yung exhibit na ito, ano po yung pwede po bang bilhin yung nasa exhibit or nagtatawag po ba ito ng kaya po anong meron, sir? Paliwanag po natin. Itong ating programa Animazing and Pixel Perfect Potentials, isa ito sa mga gagawin nating programa ngayong taon upang may palaganap.
Alam nyo, napakalawak ng animation sa ibang bansa, pero dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa ganun kalawak. Subalit yung ating mga magagaling na mga animators, nakukuha ng ibang bansa para gumamit. Kung nagkaroon tayo ng Lion King. Alam nyo ba na yung Lion King na yon ay animation? At some of those animators na gumawa ng Lion King ay mga Pilipino. I've seen the development of Philippine animation through the years, especially in 2D, 3D, stop motion, and VR. You know, there's a big potential in Philippine animation in the global IP and content development. One good example is Barangay 143, which is the first Philippine animated series streamed in Netflix. I would like to encourage our producers and our animators to start creating their own original content. And to our audience, the Filipino audience, to support the animation industry and also to patronize our very own Filipino content. Being an independent filmmaker all these years, I've been a staunch supporter of alternative. I think now is a good time. Eh, masisira ang pialungat ko! Malugat yung tatak! Alay ka lupa mo! Moving forward, filmmakers would embrace animation media to bring about amazing original stories from the collective minds of our talented creative community. Us, the animation So Council ito of the ay Philippines. isang paraan para lalo mapalaganap kahalagaan ng animation na ito ay hindi lang laruan ko, hindi industriya ito. At mas mura kaysa doon sa babayad ka ng mga tao na siya ang gaganap. So kaya naman, ngayon ay meron ng bagong twist. Meron na tayong green economy. So, itong mga twist na ito ay nagbibigay dahil dito sa ating kasalukuyang kalagayan ng ating kalikasan, kailangan na nating ipalagaan green economy. And of course, dahil meron naman tayong mga bagong teknolohiya katulad ng artificial intelligence, yung mga animation sinasamahan ng artificial intelligence para lalong maging maganda yung kalala animation. So malaking bagay po pala ito talaga, Director Nanding ano. Imagine mo po, Pilipino po ang mahuhusay dito sa loob ng animation na ito. So lahat kapag nakilala ay magdudulot ito ekonomiya sa ating bansa. Yes. Opo. Kaya ngayon, sabi nga ng Animation Council of the Philippines, ready sila. Ready silang tumanggap ngayong araw na ito o hanggang bukas, kasi hanggang bukas naman to. Kung merong interest mag-apply doon sa mga job fair natin, pwede na nilang tanggapin yung mga resume at pwede na nilang i-critic yung mga trabaho. Halimbawa, meron ng mga dito sa mga exhibitors natin, gusto nilang ipakritik yung kanilang ginawa, ilang daanan nito at kapag sila'y nagustuhan ng ating mga guests, ay pwede na nilang kunin ito at i-employ yung mga animators na to. Alright. Thank you sa mga sagot niyo po, Director. Bilang panghuli po, yung DOS po ngayon, kumusta po tayo at ano po yung maaasahan pa natin? At talaga pong nakasubaybay po tayo no sa pag-unlad ng DOS Rizal, yung pagbigay ng serbisyo na talaga namang masasabi natin paano ba niyo ginampanan yon at lumawak po at dumami po ang natulungan ng DOS Rizal sa Rizal area. So sir, paano po natin ginagawa ito at ano pa pong kailangan natin para po baka dagdagan pa yung pondo natin, ano po? Well, dahil doon sa Republic Act 11.9.14 kung saan pinapalawak niya ito yung
kasalukuyan ay yung dating Provincial Science and Technology Center, pinapalawak nyo into a regular office ng government, naging Science and Technology Office na. At dahil dito, dumami ng kaunti yung ating mga staff at lalong lumawak yung ating nasiservisyohan. At nakakatuwang mabanggitin na ating mga staff ay nagpe-perform at sa kasalukuyan, sabi ko nga, ay yung mga targets namin for this year ay natapos na at kami nagtatrabaho na for next year na. So, Advance. yes. Kailangan natin gawin yon para lahat ng masiservisyohan natin ay matutuwa at hindi magagalak sa DOST. Hindi yung binabayaran tayo ng gobyerno para magserbisyo. Kaya naman tayo nandito para gampanan. At may marami programa. Katulad ngayong panahon na ito, yung ating sanitation, DRRM, education. Sa education, like in Antipolo City for example, lahat ng schools natin dito sa Antipolo City, lalo na yung mga secondary schools, ay nalagyan na natin ng Starbucks kung saan nagagamit na nila na sa research. Sir Nanding, sa dami po, hindi nyo na maisa-isa yun. Kaya yun na lang po ang pinaka-latest natin, sa dami po ng proyektong nagawa ng DOST Rizal. Kaya thank you so much. Alam ko po napakadami talaga, sa totoo lang. So Sir Nanding, pasalamat na lang po tayo at kanino po tayo pwedeng magbigay ng mensahe pa bilang Pangulo. Maraming salamat, Wonder Woman, Piscos, sa iyong palagiang pagsubaybay sa amin at pagtulong para mapalaganap yung teknolohiya ng DOST kung saan man, dahil alam ko meron ka ng radio, meron ka, may YouTube pa, may FB pa. So, maraming salamat Ms. Narisa for this opportunity na ma-interview mo at para mapalaganap yung ginagawa ng DOST dito sa probinsya ng Rizal. At doon sa mga gusto mag-avail ng aming serbisyo, office ay nandito sa University of Rizal System, Antipolo Campus. At ang amin pong telepono ay 661-2386. So ulitin ko, 661-2386. Madali po kami mapuntahan dahil dahil nasa bayan kami ng Antipolo City at sa loob pa mismo ng University of Rizal System, Antipolo Campus. Alright, thank you so much po Sir Nanding, Superman ng DOST Rizal. Nagkakapi ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Science kapag po dumalaw kayo. Ano? Diba? Uy, tingnan niyo po mga kababayan ko. Ang bango sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulit-ulitin mo. Hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana matikman niyo rin po.